Napansin mo na ba na kahit hindi ka naman nakagat ng insekto, bigla na lang nangangati, namumula at nagbabalat ang iyong balat? Paano kung hindi ito simpleng allergy? Posible kayang eksema ang dahilan? Alamin natin. Ang eksema, na kilala rin bilang atopic dermatitis, ay isang karaniwang kondisyon sa balat kung saan nagiging tuyo, makati at madaling mamaga ang balat. Hindi ito nakakahawa, pero maaari itong makaapekto sa kalidad ng buhay dahil sa matinding pangangati at paulit-ulit na pagsiklab ng sintomas. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng eksema? Isa sa pangunahing dahilan ay kombinasyon ng genes at kapaligiran. Kung may pamilya na may eksema, asthma o allergic rhinitis, mas mataas ang posibilidad na magkaroon din nito. Isa pang dahilan ay ang mahina o sirang skin barrier. Ang balat natin ay parang pader na pumipigil sa pagkawala ng moisture at pagpasok ng irritants. Kapag humina ang proteksyong ito, mas madaling matuyo ang balat at mairita. Maaari ring ma-trigger ang eksema ng iba't ibang bagay tulad ng alikabok at dust mites, pollen, balahibo ng alagang hayop, mababangong sabon at detergent, mainit na panahon o sobrang lamig, pawis, stress. At sa ibang tao, maaaring may kaugnayan din ang ilang pagkain, lalo na kung may food allergy. Ano naman ang mga sintomas? Karaniwang makikita ang matinding pangangati, pamumula ng balat panunuyo at pagbabalat, maliit na butlig na maaaring maglabas ng likido kapag nakamot, pagkapal ng balat kapag matagal nang kinakamot. Sa mga bata, madalas itong lumalabas sa pisngi, siko at tuhod. Sa matatanda, karaniwan itong makikita sa kamay, leeg, siko at likod ng tuhod. Paano ito gagamutin o pangangalagaan? Ang pinakamahalagang hakbang ay ang regular na paggamit ng moisturizer. Nakakatulong ito upang maibalik ang moisture ng balat at mapanatiling matibay ang skin barrier. Kung may matinding pamamaga, maaaring magreseta ang doktor ng topical corticosteroid cream o iba pang anti-inflammatory na gamot. Huwag basta-basta gumamit ng steroid cream nang walang payo ng doktor dahil maaaring magkaroon ito ng side effects kapag mali ang paggamit. Kung sobra ang pangangati, maaari ring magbigay ang doktor ng antihistamine sa ilang sitwasyon upang makatulong sa pagtulog at pagbabawas ng pagkakamot. Paano ito maiiwasan? Narito ang ilang simpleng tips. Gumamit ng mild at fragrance-free na sabon. Maglagay ng moisturizer agad pagkatapos maligo habang bahagyang basa pa ang balat. Iwasan ang sobrang init ng tubig sa paliligo. Magsuot ng malambot na cotton na damit kaysa magaspang na tela. Iwasan ang mga bagay na napapansin mong nagpapalala ng eksema. Panatilihing maikli ang kuko upang hindi masugatan ang balat kapag nangangati. At huwag kalimutang kontrolin ang stress dahil maaari rin itong maging trigger. Mahalagang tandaan na walang permanenteng lunas ang eksema. Ngunit sa tamang pangangalaga at paggamot, maraming tao ang nagkakaroon ng mahabang panahon na walang sintomas. Kapag ang eksema ay may kasamang nana, lagnat, sobrang pamamaga, o hindi gumagaling kahit may gamot, mahalagang magpatingin agad sa dermatologist o doktor. Ang eksema ay hindi nakakahawa, ngunit nangangailangan ito ng tamang pag-aalaga at pag-unawa. Kapag mas inalagaan natin ang ating balat at naiwasan ang mga trigger, mas malaki ang posibilidad na makontrol ang kondisyon at mamuhay ng mas komportable. Ang kalusugan ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Ang maliit na pag-aalaga ngayon ay malaking proteksyon para sa kinabukasan. Ikaw, naranasan mo na ba ito? Tara pag-usapan natin sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content, sana naman. Salamat sa panonood.